Pag-usapan natin kung ano nangyayari dito sa crypto space. Masyadong red. Okay, worried tayo lahat dun sa investment natin. Especially dun sa mga taong nag-invest dun sa project ng Luna, dun sa kanilang stablecoin na Terra, or nag-stake kayo dun sa kanilang Anchor protocol na nag-promise ng return ng 20%. Maraming pumasok dun kung saan talagang ang daming taong naapektuhan. So kung isa ka dun, ganyan talaga ang buhay. Di ba? Pati din naman tayo mga small investors, affected din tayo dahil kahit di tayo nag-invest dun sa Luna, may mga project tayong in-invest na kung saan pabulusong din ngayon, di ba? Affected dito sa bear market. Ngayon, paano ba nangyari? Bakit ganun na lamang? Ano ba ang Luna kasi? Biglang naging top 10, parang biglang sumikat. Ang daming taong nag-invest. Pag tignan mo dito, ang all-time high niya is umabot pa ng, ng $100. Pero ngayon, wala na siya sa $1. Lagapak na itong Luna. Ngayon, pati yung stablecoin nila, yun ang kanilang sinisave. Terra stablecoin nila. Pero wala din Ito, Terra USD. Yung stablecoin nila, bagsak pa rin siya. Pero supposed to be ito ay stable na $1. Pero anong nangyayari? Bumagsak din, affected. Ayan nagbabasa ako sa Twitter, maraming nagsasabi na parang manipulation na nangyari. Okay, hindi ko sure dyan. So, hanggang basa lang naman ako. Pero pag intindi natin ang Luna, okay, kakaiba siya. Kaya nga sinasabi nila na hindi na iba to dun sa Titan Iron Finance na kung saan si Mark Cuban na scam din. At saka yung katulad ng mga projects nito. Kasi nga, nabigyan siya ng Guinness World Records for most crypto exit scams. So, yung mga projects nito, hindi daw naiba dun sa Luna. Kasi marami siyang project na ginawa, di ba? Yung BitShares, Team, and EOS. Ito siya. Sabi na, hindi yan naiba dun sa project ngayon ng Luna. Yung Luna lang is ang daming backup. Ang daming mga taong nag-invest. So, bakit nag-crash ang Luna? Intindi natin na itong Terra USD is a stablecoin na hindi katulad ng stablecoin na USDT or yung Tether USDC na kung saan back up by the government currency or yung dollar. Okay? Pero itong Terra Luna ay kakaiba. So, ang Terra Luna ay isang algorithmic stablecoin ang tawag sa kanya na kung saan walang collateral or hindi back up by government currency. Paano nila ma-maintain yung pag-stable niya into $1? So, ganito. Ito yung stablecoin. Ito naman, itong Terra Luna. Ito naman yung cryptocurrency na project. Kailangan to para ma-stabilize yung Terra USD. Connected sila. So, ang mangyayari dito, pag mag-fluctuate yung price ng stablecoin, every time mag-fluctuate, papasok yung algorithmic code nila. Tapos, i-adjust yung price nitong Terra para ma-maintain yung price ng Terra stablecoin. So, nakadepende dito sa Terra para lang may stabilize yung Terra USD. Kaso lang ang problema, nung nagkaroon ng pagbagsak ng market natin sa kabuuan, hindi lamang crypto, naapektuhan itong si Terra, okay? Pabulusok na bumagsak siya. Ngayon, syempre, kung ma-adjust yung price nito, affected din yung si USD na Terra. Kaya nangyari, parehas silang bumagsak. Ngayon, sinisave nila yung stablecoin. So, paano mo i-save yung stablecoin na ginagawa nila? Kaya, pabulusok to, mint sila ng mint dito para lang ma-save yung stablecoin. Pero, ito naman ang nadadali. Padami ng padami yung supply nito. Mint sila ng mint para lang ma-save yung stablecoin. Pero, yun nga, distraction naman ang nangyayari dito sa Luna. So, marami mga nagsabi na aakyat pa, marami din nagsabi na alanganin na yan, na hindi na pwede makarecover. Tignan mo naman, ang kanilang market cap ngayon is nasa 51 million. Nanggaling sila dito sa 2.17 billion. Naging 49 million na lang. So, sa tingin nyo makaka-recover? Ganyan talaga. Kung kasali ka din charge to experience na lang. Kasi pag cryptocurrency pinag-usapan, parang mahirap nang ibalik o yung mga na-loss mo. Sa atin naman, dapat ba tayo matakot? So, pag pumunta tayo dito sa crypto fear and greed, check natin yung data. Ngayon, extreme na yung worried ng mga investors. Okay, pag extreme ang worried ng investor, ibig sabihin may mga nangyayaring sell-off din, nagbenta ng kanilang mga investment. Alam natin, dito sa time na to, ang market ay bumaba yung value ng mga projects. Pero, sinasabi nga nila dito yung magandang mag-accumulate na magagandang project kasi nag-sale lahat. So, napansin mo dito, ito na yung kabuuan ng crypto fear and greed index, yung data niya. So, every time andito tayo, ma-hit natin yung floor or worried lahat yung mga investors, dito nag-start maging greedy ang mga tao or mga investors. Kaya umaakyat. Bili na naman sila ng bili. So, every time ma-hit natin yung floor, na-hit na natin ito. Nasa 12 na tayo. Naabot na natin. Pwede siguro babagsak pa. Magiging worried pa yung mga tao. Pero, expect mo na kung na-hit na natin yung floor or naging extreme na yung mga tao na takot, ang susunod dyan is maging greedy
ulit yung mga tao. So, from here, okay, March 2020, naging worried ang mga investors pero umakyat, worried, umakyat, worried, greedy, worried, greedy, worried, greedy. Okay? So, nakita mo, ngayon, saan tayo? Eto, nasa worried lahat ng investors. So, ang sabi ni Warren Buffett, diba? Kung lahat ay takot na takot, dito yung time na maghanap ka ng magandang project at pwede kang mag-invest. Huwag dito sa tuktok. Dito ka baba papasok. Lagi. Every time takot yung mga tao, doon ka papasok or doon ka bibili. Ay, hindi lang sa crypto, okay? Mapa-stocks yan, bumagsak. Tignan naman natin yung stocks. Katulad nito, Nvidia Corporation, bumagsak. From, ito, 6 months, 3 months, ayan, pababa ng pababa, okay? From $220, naging 160 na lang. Ngayon, umakyat. Ngayon, syempre, maraming bumibili na mga tao. Pero pag i-check mo, yung kabuuan niya, pumunta ka dito sa statistics niya. So, after 6 months, andito siya, nasa floor siya. Pero pag i-check mo, 1 week, 1 month, ayun, no, bumagsak pa rin. Lahat ng mga assets, lahat ng mga companies, mga big companies ay affected dito sa bear market na to. Okay, nasa pula tayo lahat. So, yun lang guys, paalala lang to, hindi ako financial advisor. Okay, ito lang yung parang preference ko na gusto kong i-share sa inyo. Kung meron lang akong pera. Kasi naman, lahat tayo affected eh. Hindi natin in-expect yung pagbagsak ng gano'n sa crypto. Akala ko nga, konti lang. Nahit pa ata ng Bitcoin ng 26. Ngayon, naka-recover siya sa 29. Depende sa inyo kung saan ang gusto nyong pag-aralan o gustong pasukin. Mapa-stocks, mapa-crypto ngayon. Nasa pababa tayo. Okay? So, guys, mag-research muna kayo bago kayo mag-invest. Okay? Pera nyo yan. So, yan. Ang masabi ko mga Lodi. Ako si Torogi and thank you so much for watching. Bye.